Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po ito hong labanan po sa Senate Presidency mga kabida na nauwi po sa sisihan, okay? In connection ho dito sa delay sa impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam po mga kabida kay Senator-elect Tito Soto ng 1PH, sinisi po ni Senator Soto ito hong si Senate President Chis Escudero dito ho sa pagkaantala ho sa impeachment trial laban po sa Vice Presidente dahil kung nai-refer lang po daw ng Senate President nung isinampa ito hong articles of impeachment po makabida nung Pebrero sa Senate Committee on Rules, okay, hindi sana magkaganito. Hindi sana magkaroon po ng problema ito pong impeachment trial laban po kay VP Sara mga kabida. Okay, pakinggan muna natin mga kabida ito hong naging panayam po ng 1PH po kay Senator-elect Tito Soto patungkol ho dito sa delay ho ng impeachment po laban kay Vice President Sara Duterte. Narito po. Kung noong February 5, natanggap ng Senate President or ng Secretariat yung articles of impeachment, ang dapat ginawa ng leadership ng Senate, ni-refer sa floor. Dinala sa floor at ni-refer sa Committee on Rules. So, from February 5, alas 7 pa sila, alas 4 ng hapon nila natanggap eh. Alas 7 ng gabi nag-adjourn sila eh. They had 3 hours. The only need to do is 15 seconds to refer it to any committee. So, kaya hanggang ngayon, medyo naguguluhan sila sa usapin. Kailan i-take up yan? June 2, June 3, hindi pa rin nire-refer. It's still in the hands of the Senate President. Hindi tama yun eh. Yeah. Ang kailangan dun, once you receive the articles of impeachment from the other house, which is our counterpart, dapat yun, hindi mo lang i-report sa floor, dapat yun, i-refer mo sa Committee on Rules. So, that is the basic way of doing it. At yung Committee on Rules, during that time, from February 6 onwards, pwedeng talakayin kung ito ba, rekomendasyon nila, mag-impeachment court tayo or mag-constitute tayo because the members of the Committee on Rules are members of the Senate at usually majority lang. Hindi pwedeng unilateral na ang Senate President lang ang nag-decision ng gagawin because the Senate President is not the Senate. He is merely the presiding officer. Ganun ang sinasabi ko. So that's point 1. Okay. Senator Soto, yun nga po namin yan na-monitor namin dito sa STL. Ayan po. So, ang sinisisi po dito, ito hong si Senator Chis Escudero Kasi yun nga dapat nung una pa po nung natanggap po ng Senado ito hong articles of impeachment mula sa House of Representatives po mga kabida dapat after that ni-refer sa floor at pagkatapos yun ni-refer sa Senate Committee on Rules. Kaso lang po ang naging problema po bago ho nakarating po sa floor ito hong articles of impeachment po mga kabida in-adjourn na po ni Senator Joel Villanueva mga kabida. Kaya marami hong na-shock po dun Although, in fairness naman po, hindi naman po alam po ni Senator Villanueva na meron pong isinabmit o na-transmit na articles of impeachment po ito hong House of Representatives. Kasi madalian po yun Sino mang mag-akala po makabida na on the last minute meron pong isasampang articles of impeachment. Tsaka pangalawa po hindi po naabisuhan ang floor ng Senate Secretary General mga kabida na meron pong na-receive sila na articles of impeachment mula po sa House of Representatives. Kaya yun, ang ginawa po ni Senator Villanueva in-adjourn po niya mga kabida. Post po siya ng adjournment at yun in-adjourn po ni Senate President Chis Escudero mga kabida. So yun po yung nangyari. Actually wala pong kasalanan po ang Senado po dito makabida kasi unang-una last minute na po at after doon ho sa adjournment paano ho siya may refer sa floor kasi adjourn na nga 'di ba?
Pero doon ho nagkamali po si Senator Chis Escudero. Dapat, nung bumalik po sila nung June 2, inirefer agad ni Senator Chis Escudero yung articles of impeachment kasi alam na po nila na meron pong naisampang articles of impeachment. Okay? Doon po sa Rules Committee ng Senado. Kaso lang daw, sabi po ni Senator-elect Tito Soto, sa kanya hong pagkakalam, wala daw, hindi daw na i-refer sa Senate Committee on Rules. Kaya nga, ngayon, nagkakaroon po sila ng problema ho dito. Doon pa lang sana sa Committee on Rules, na pag-aralan po yun, yung consequences po makabida, kung meron bang legal questions, kung sakali hong maumpisahan po itong impeachment trial, sa 19th Congress, and then kung hindi ito matapos, anong gagawin? Pwede ba itong ma-carry over doon ho sa 20th Congress, sana ngayon, meron na po sanang kasagutan po makabida, pero wala Plus, ito pa pong postponement. Kasi ho, ang sabi po ni Senator Chis Escudero, mas kailangan pa daw unahin nila yung mga legislative matters na pending, Kasi ho, kailangan na po yan matapos. Dahil after dun sa LEDAC meeting, mga kabida, may mga importanteng mga bills na kailangan ipasa bago ho magsara ito hong 19th Congress. So yun, ang impeachment trial po ni VP Sara ay nabitin, mga kabida. And kaya nga, most likely po, baka hindi na po ito maitakel po sa kongresong ito dahil gahol na po sa oras, mga kabida. Okay, mantakin nyo yung kanila pong sinedye po, mga kabida, ito hong adjournment is this coming June 13 na po. Okay? At hindi naman po pwede after adjournment magkakaroon po ng trial. Kasi ho, impractical na po yun, Okay? Unang-una, adjourn na po yung Congress at wala na pong karapatan ang sino man pong magsasagawa po ng mga pagdinig after the adjournment kasi adjourn na nga Adjourn na nga mga kabida. So, technically, kung umpisahan po ito by June 11, so may 2 araw na lang po yung natira. Okay? Technically, mga kabida, although yung kanila pong term, magtatapos po ito sa June 30, pero yung session po, mga kabida, okay, hanggang June 30 na lang po. Okay? So, yun po yung problema po ngayon, Pero yun nga para bang sinisisi po ni Senator Soto ito hong si SP Escudero dahil hindi kaagad na i-refer yan sa Committee on Rules after bumalik po sila nung June 2, mga kabida. Okay? So yun po, mga kabida. Pero nahaluan lang po talaga ito ng politika kasi itong dalawa, si Senator Chis Escudero at Senator-elect Tito Soto, pareho po silang tatakbo bilang Senate President po sa 20th Congress. Kaya nga, ito hong kanila pong bardagulan po ngayon, mga kabida, parang perceive po ito ng mga tao, na ito po ay isang bangayan na po sa pagiging Senate President. Kaya yun, nauwi ho sa sisihan, mga kabida, ito hong pagbabangga ho nila para ho sa Senate Presidency. Actually, legit yung puna po ni Senator Tito Soto po, mga kabida, dito ho kay Senator Chis Escudero. Sa kabilang banda naman po, wala naman pong magagawa ito hong si Senator Chis. Kasi unang-una po, gahol po sila sa time. Wala na pong panahon Okay? Mas uunahin po nila ito hong mga legislative matters na pending. So meaning, kahit na po sasabihin po ni Senator Tito Soto na hindi ho kagad na i-refer sa rules, kahit na po na i-refer pa po ito, mga kabida, ng maaga, ay hindi pa rin ito mamaterialize ito hong impeachment trial because of time constraint, mga kabida. Okay? Because of time constraint. So, kahit na po sisihin po ng sisihin ni Senator Tito Soto, ito hong si Senator Chis Escudero, dito ho sa pagkaantala ho ng impeachment trial ni VP Sara, mangyayari talaga na hindi po ito maitatawid po sa 20th Congress. Kasi dito pa lang sa 19th Congress, ipapatayin na po ito, mga kabida. Okay?
ang crucial dyan is ngayong June 11. Kasi dito ho natin malalaman kung papasa ba itong impeachment trial po ni VP Sara, kung ito po ay maumpisahan po sa June 11 o hindi, ano, mga kabida. Yun yung crucial po dito. Alright? So, yun po. Parang nabitag ho sila lahat. Okay? Nabitag ho sila lahat ni VP Sara, mga kabida. Actually, walang problema po kay VP Sara ano? Kung matutuloy ang impeachment o hindi. Kasi para po sa kanya, kung matutuloy po ito, okay po. Kasi pabor po sa kanya yan. Kasi para po makalabas po si VP Sara ng kanyang saloobin, ano? At may pakita at ma-clear po niya yung kanyang pangalan, ano? Pag meron pong impeachment trial. Pero kung wala po, mga kabida, is lalong mas pabor po sa kanya yan. Kasi hindi na po magkaroon po ng sapat na oras na i-google po itong si VP Sara po, mga kabida. Sa halip, mapagtuunan ng pansin po ni VP Sara yung kanyang trabaho bilang Vice Presidente po ng Pilipinas hanggang sa 2028 po. Okay? So sa madaling salita, wala hong talo si VP Sara ho dito. Matuloy ang impeachment, panalo si Sara kasi nasa kanya yung numero. At kung hindi ho matuloy ang impeachment trial, panalo pa rin si Sara Duterte. Kasi ho, hindi na po matutuloy ang impeachment. Okay? Yun lang po yun, mga kabida. Malinaw po. Ano? Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.